Of course, ang presiding officer. Except sa microphone, Vice, ano paginagitan naton nga kakulangan kag may kaguba man ang part of session hall? Kagina to nakita nyo man nga si Councilor Percon nagreklamo about the aircon. So siguro i-look into man na naton kag kung makita nyo ang session hall do may nag-leak gid man sa ceiling. So actually katatlo na namon gin raise kag katatlo naman na islan. So we will see kung ano ang action sa city city engineer's office. Vice, ano ang reason kung nga ang problems like this should be addressed to and by the contractor kag hindi ang, say for example, facility conservation, wala pa gid man na turnover ang building? Amo na ang na-inform ko kagina sa mga mga technician sa babaw nga hasta subong wala pa na hatag sa city government or na turnover. Because siguro wala pa nakapasar sa mga standards nga gin-set sa bidding process. Kay ang explanation ni isang nagligad is that hindi pa siya ma-turnover because hindi pa human ang duha ka elevators, pero subong functioning na ang duha ka elevators. So actually wala gid ko idea as to the turnover kay iyan nasa city engineers. So hopefully matigayon na ang pag-turnover kag masolusyonan na nila ang tanan nga problema nga gina-encounter namon sa diri. Amo lang na nga very important gid tani nga when we do projects, we always put into mind or put into consideration ang mga end users. Like example kami diri sa Sangguniang Panlungsod sa City Council. I was informed nga never gid sila gin-consult sa construction sang sini or kung paano ang pag-delegate sa mga offices, kung paano ang plastada. Nagkita naman sa session hall may ara pasang duwa ka beams. So hindi mo bala makita ang bilog ng session hall, though it's really distracting on our end, on our part nga hindi kami maglitanay. And at the same time, ang pagplastar bala sang arrangement sang session hall. Kita nyo man to nga sang una may ara gid kamoy sa media, may ara man sa mga stenographers. So nagka-problema gid especially kami sa City Council nga hindi kami ka ubra sang maayo nga wala kami gin-consult sa paggamit or sa use sang ini nga building. Guys, would like to confirm, may ara na PETSA para sa budget deliberation? Yes, may ara na PETSA para sa budget deliberations. It will be conducted by the Committee on Appropriations, chaired by Councilor Sarabia. So, ma-start na ini sa November 17. So, every day may ara sang mga departments nga mag-atubang sa City Council. So, the public is invited nga magkadto man kag kung may questions kag at the same time para mabalaan nila kung diin kakadtong aton nga pundo or paano gamiton ang pundo sang syudad sang Iloilo para sa tuig 2026. Is it a week long deliberation? November 19 as November 24. 17 to 24. Yes. So every day may ara. So if I'm not mistaken sa 17 apat sa aga, apat sa hapon nga departments. After Vice kang by departments nga deliberation, what's next? I-consolidate ni sang Committee on Appropriations and they will decide and at the same time as a council kung ihatag na bala sa department na or hindi. Though the different departments will have the chance to defend their budget kumbaga. Kay kung nadumduman nyo sa last time nga ayaw wala ko yan nagpirma sa budget sang Sangguniang Panlungsod because i-raise ko gid kung nga amo lang na iya ang budget nga ginhatag sa amon and at the same time nga important ina kay ang City Council abi kung ano ang abot nga budget sa amon from the executive, we can only slash it or reduce ang amount but we cannot add. So nga wala ako yan nag-sign so that I will have the opportunity nga debate or maghambal sang akon nga
kinahanglan sa akon nga departamento. Mm. So, it's either we approve it as is or we can slash kung ang isa ka departamento hindi kami satisfied sa explanation nga amo na ang paggamit na sa pondo. Well, ang target vice nga mag-plaster sa council ang after deliberation na vice when Depende target. sa Committee on Appropriations. But I would like also to commend, of course, ang different departments. Kay before na abigin consolidate sang City Budget Office, tanan man nga departamento nag-ubra sang inyo nga budget plan. So tanan na sila nga gigaan opportunity kung ano ang kinahanglan nila sa ila kada departamento. And at the same time, kung may ara sila nga i-request, ginahambal na nila sa City Budget Office. So, again, ang pagka-prepare sang budget is ara man syempre sa City Budget Officer kung ano ang pwede kag ano hindi pwede. Vice clarification lang, since wala ikaw nagperma dito sa may budget proposal sa Office of the SP, kung mag-budget deliberation na, pwede ikaw pa-increase ang budget considering nga wala ikaw nagperma or Hopefully, pwede ko ka pa-increase kay, again, I did not agree sa proposal sang aton nga executive branch. Pero Vice is gonna say yes or no? It's the City That's it. Council. Like City Council as a whole or ang presiding officer? What do you mean? Sa Sadi? budget hearing, may mag-preside gina ya? It's the Committee on Appropriations. So, sino may say sa Decide it's either kung- yes or no sa hingi mo nga patasan. It's the Committee on Appropriations. Pero may kuha man ng pressure sang body. Kung if he wants to. Okay. Vice, we will run through the proposed budget, especially sa Office of the SP. Sa tatlo ka item, nag-decrease kid siya for personal services from 90 million to 76 million only. Sa MOOE, nag-decrease from 31 million to 27 million. And strikingly, ang capital outlays decreased from 1.9 million sa 2025 to only 350,000. Reaction mo with this one, considering nga ang tatlo gid ka item nag-decrease compared sa Office of the City Mayor nga parang 3 items lang niya ang wala nag-decrease na. You also have to put into mind nga may ara pa kami sa SPEDEC. It does substantially decrease as well. So it only means nga hindi kami priority ni Mayor. So hopefully she will also consider na equal branch kami. She's from the executive and ang legislative ari man kami dire kag 15 members kami. So kung makita ninyo nga nahambal ko man to last time nga hopefully hindi na siya politika. But then again, though clearly do ka politika again. Why do I say that? Because sa personal services pa lang nag-decrease ng amount. Both silingon hindi niya kami gusto mag-perform. So tani i-consider naman na siguro ang mga councilors nga from the majority wala ga-react because anytime they could be given job orders from the executive branch without using the fund of the legislative. So depende na sa mayor and I hope the public will see kung ano yun man ang direksyon nga gusto ni mayor para sa syudad sa Iloilo. Vice sa capital outlay, since tamaan ni dako ang difference from the 2025 budget, how will this affect the operations of the Office of the Sangguniang Panglungsod, ang capital outlays nga budget? It will definitely affect. Pero if then again, if we are not being prioritized by the mayor, pangitaan ko lang pagi kung paano kami makaubra sang maayo kag efficient and effective sa gyapon. But we are hopeful nga by the budget deliberations, the Committee on Appropriations will consider increasing somehow the budget. Hopefully, kung ginalantaw man nila ang kaayuhan sang City Council, kung kaayuhan man sa Sangguniang Panlungsod, amo ginang ubrahon nila. Thank you, guys. Thank you. Thank you very much. Thank you so